Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jobert Dinoy at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Inilipat ni Aaron ang kanyang mga chopstick, ngunit ang isa sa mga ito ay ibinigay kay Han Nayen, na hindi dapat sisihin. Pagkatapos ng lahat, mag-ama. Isang piraso ang ibinigay sa magkapatid na Pancake Day, na masasabi noong nakaraan. Gayunpaman, ibinigay niya kay Qin Shuang ang huling piraso, at napakatalino nitong kinain ng maldita na si Qin Shuang. Ang eksenang ito, sobrang harmonious na parang pamilya. Mas mahigpit ang pagkakahawak ng chopsticks ni Lu Raoxen. Sa malutong na tunog, pumutok ang mga chopstick ni Lu Raoxen. Pagtingin sa mga mata ni Aaron, halos magalit siya. Ang lahat ay hindi maiwasang tumangala sa gulat sa tunog, ngunit ang Aaron lang, tahimik pa rin na may hawak na mga pinggan para sa Han Nayen, para kay Dabing Tian at para kay Qin Shuang. Bang! Sa wakas ay hindi nakatiis si Lu Raoxen. Ipinatong niya ang palad niya sa mesa. Bahagyang nakataas ang lahat ng pinggan at mangkok sa mesa at saka nahulog sa mesa. Nagulat ang lahat, at bahagyang sumimangot si Aaron at nagtaas ng ulo. Lokong babae, parang normal na alagaan ang iyong anak, kapatid at nakatatandang martial sister ng mag-isa. Ang aking anak na babae ay natural ang una. Hindi na kailangang sabihin, ano ang binayaran nila para sa kanilang sarili sa malalaking araw ng pancake. Anong ulam? Si Qin Shuang ay isang nakatatandang kapatid na babae at isang kamag-anak. Ngayon ko na siya nakita ng matagal, at mukha siyang mahina. Ano ang problema sa mga pinggan? Nang makita ang ganoong sitwasyon, ang 7 matatanda ay tumayo upang magkasya at sinabi kay Lu Raoxen na nakangiti, "Prinsesa, huwag maiinip. Kung hindi ka nasisiyahan sa mga pinggan, hihilingin ko sa isang tao na baguhin ito ng tama, layo." Nang marinig ang bilog ng 7 matanda, nawala ang galit ni Lu Raoxen. Haha, nakakatuwa, ngunit sa oras na ito, dahan-daang tumawa si Fang Kun, umiling, kinuha ang tasa ng alak sa mesa at nilero ito sa kanyang kamay. Aniya, hindi ko alam kung masarap ba ang pagkain o hindi. Hindi ko pa kinakain lahat ng ulam, pero paano ang mga tao? Napakaraming mata ang makakatingin dito. Ang magiging manugang ng pamilya Lo, kapag nasa harap siya ng ginang ng Landing family, ay sobrang saya na humahawak at nagluluto sa ibang babae. Nakakatuwa talaga. Bago tapos, sobrang mapangahas at mayabang. Kung tapos na sa hinaharap, okay lang. Totoo, at marami pa rin sa atin ang narito. Hindi ito nagbibigay ng anumang mukha kay Miss Lo at sa pamilyang Lo. Kung ito ay kumalat, natatakot ako na ang lahat sa mundo ay kailangang tumawa hanggang sa mamatay. Nako, sayang naman ang ganda ng pamilya ni Miss Lo kaya dapat ganito ang trato sa kanya. Lalo lang lumalala ang mundo. Sa mga salita ni Fang Kun na naglalagablab, hindi nagtagal nagsimulang magdagdag ng kahoy na panggatong ang kanyang mga crony. Si Lu Raoxen, na nagpakalma sa kanyang galit, ay halatang tinamaan muli ng mga ito, at muling nag-alab ang kanyang galit. Sa pagtingin kay Lu Raoxen na nakatitig sa Aaron, si Fang Kun at ang iba pa ay napakasaya. Karaniwang hindi sila makahanap ng pagkakataong ihagis ang Aaron, ngunit ngayon ay nahuli na sila. 7 Elder also obviously can see the intention of Fang Kun and others. Ice a stare, Fang Young Master, natatakot kang uminom ng sobra. New Beach. Pagkababa ng boses, biglang nanlamig si Lu Raoxen sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, ang buong katawan ni Qin Shuang ay biglang sumigaw sa sakit,
at ang katawan ni Zhao ay biglang bumagsak sa lupa. Itinaas niya ang kanyang mga braso sa sakit at tiningnan ng mabuti ang mga galos sa kanyang mga pulso. Biglang naunawaan ni Han Sanchen na hindi pangkaraniwan ang pinsala sa pulso ni Qin Shuang, at yumoko siya sa tagiliran nito. Ngunit ito ay masyadong biglaan, at hindi niya alam ang tiyak na sitwasyon ni Qin Shuang. Mapapalakpak lang niya si Qin Shuang sa balikat nito. Ngunit nang matamaan talaga siya ni Han Sani sa balikat, isang malakas na pakiramdam ng oras ang direktang nabigla kay Han Sani. Poof! Bigla ding sumabog si Qin Shuang na puno ng dugo. Anong ginawa mo sa kanya? Tingnan ang sitwasyong ito, Aaron malamig na boses at tumaas, galit tumingin sa Lukongkor. Bakit? In love ka ba? Malamig ding tanong ni Lu Roxen. Ngumisi si Fang Kun at ang iba pa, ngunit tumigil sila sa pag-uusap at piniling manood ng dula. Ano ang kinalaman mo kung mahal kita o hindi? Kailangan ko bang sagutin ka? Han 3,000 malamig na boses bumalik sa isang paraan. Nakakatawa talaga ang babaeng ito. May gusto siya sa isang tao. Hindi mahalaga kung ang ibang tao ay nagustuhan o hindi, siya ay mahusay sa paggawa ng anumang desisyon para sa iba. Ang gayong babae, ngunit ang mga lalaki sa mundo ay may posibilidad na maging kalakip. Kung gayon, mas gugustuhin ni Aaron na hindi maging lalaki sa buong buhay niya. Hindi na kailangan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Lu Roxen. Ang susunod na segundo, sa likod ni Qin Shuang ay mas masakit, kahit na sinubukan niyang huwag magdala ng anumang pag-aalala sa Aaron, ngunit ang matinding sakit ay hinayaan pa rin ang kanyang buhay sa lupa ay hindi tulad ng kamatayan. Aaron ngipin malapit kagat, ang buong tao galit, masyadong maraming, ito ay masyadong maraming. Brush, biglang lumitaw ang moonwheel ng Skyfire, at biglang humawak ang Jade Sword ni Aaron. Ano, gusto mo bang pumatay muli? Sa harap nito, si Lu Roxen ay labis na hinamak, gawin mo. Gayunpaman, natatakot ako na hindi sapat ang iyong galit. Qin Shuang na ngayon. Pagkatapos mong magsimula, ito ay ibang babae. Alam ni Han Sanchen na si Ivory ang tinutukoy niya. Sa oras na ito, isang panunuya ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. The next second, he made a move na ikinapanganga ng lahat. Poof! Isang espada ang direktang ipinasok sa kanyang binti. Kahit na damaloy kaagad ang dugo, walang kahit katiting na sakit sa mukha ang Aaron. Sa halip, tumingin siya kay Lu Roxen ng napakatahimik. Itaas, Skyfire Moonwheel na pinaghalo sa isang asol at pulang bola, na nakatutok sa kanyang dibdib hole. Ang galit at panghahamak ni Lu Roxen ay naging sorpresa sa oras na ito, at may bahid ng pag-aalala sa kanyang puso. Mabilis na huminto ang pitong matanda, huwag. Malinaw na hindi inaasahan ni Fang Kun at ng iba pa na biglang sasaktan ng Aaron ang kanyang sarili ng labis. Nabigla sila at hindi alam kung ano ang gagawin, pati na rin ang sasabihin. Big cake araw at tatlong kakaibang nais na huminto, ngunit Aaron isa pang kamay, hand signal ay hindi dumating sa ibabaw. Walang magawa, maaari lamang tumagal ng takot umiiyak Hanayan. Aaron malamig ng ngiti, kamay biglang gumalaw, direktang nakuhanan ng larawan. Bang! Isang malamig na liwanag ang lumipad mula sa kamay ni Lu Roxen, direktang tumama sa asol at pulang bola ng Zhongchan Wo Moonwheel, at lumipad palabas. Aaron mukha biglang lumitaw ng isang ngiti, malinaw naman, ito ay sa kanyang inaasahan. Bahagyang napahiya ang mukha ni Lu Roxen, at halatang nabawasan ang kanyang momentum. Obviously, sa contest na ito, natalo siya. Magagamit niya ang lahat ng uri ng paraan para pahirapan, o sirain ang puso at pagpapahalaga sa sarili ni Aaron, at maaari ding gumamit ng lahat ng uri ng pamamaraan para kontrolin at banta ang Aaron, ngunit ang huling layunin ay gawing masunurin ang Aaron. Ngunit kung wala na ang Aaron, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang pag-uugali ng Aaron ay upang sakupin ang pintuan ng buhay. Kung pinahihintulutan ng mga kondisyon, kailangan niyang gumawa ng kompromiso. Kailangan niya ang kapangyarihang panlaban ni Aaron, at ang halaga ng paggamit nito ay mababawasan ng husto kung siya ay nasugatan o namatay. Sa malamig na singhot mula sa ilong, umupo muli si Lu Roxen sa mesa, at biglang huminto ang sakit ni Qin Shuang sa likod ng Aaron. Bagamat nababalot ng malamig na pawis ang kanyang ulo, kahit papaano ay naiibsan niya ang sakit sa kasalukuyan. Tinulungan siya ni Han Sanchen na tumayo at umupo sa kanyang upuan.
Natural na ayaw ni Fang Kun na gawin ito, kaya may gusto lang siyang sabihin, ngunit tinitigan siya pabalik ng mga mata ni Lu Roxen. 3,000, okay ka lang ba? Kahit na kumapit si Aaron, hindi nakakalimutan ni Chen Shuang na tingnan ang sugat sa binti ni Aaron at nag-aalalang nagtanong. Nakangiti si Aaron at umiling-iling, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa sugat sa palso ni Chen Shuang. Iniisip niya kung ano ang nangyayari sa sugat. 2 maliliit na sugat lamang iyon, ngunit magdudulot ito ng napakalaking pinsala kay Chen Shuang, na may mahusay na paglilinang. At mula simula hanggang wakas, hindi man lang naglaro si Lu Roxen. Tingnan si Han 3,000 isang tuwid na nakatingin sa kanyang kamay, mabilis na nagyelo si Chen sabay balik sa kanyang likod. Para sa taong gusto niya, ayaw niyang makita nito ang kagandahan niya. Ibinalik ni Aaron ang kanyang mga mata, tumangala kay Lu Roxen, at sinabi sa malamig na boses, tapos na ang pagkain, kaya dapat tayong magkaroon ng ilang cake, di ba? Si Lu Roxen ay hindi nagsalita, ngunit si Fang Kun ay naglagay sa kanyang bibig sa oras na ito. Ano ang problema? Hindi ako makapaghintay na matapos kumain at bumalik upang mahalin ang maliit na kagandahan sa tabi mo, hindi ba? Tumangala si Lu Roxen, ngunit ngayon, hindi na mapigilan ng mga salita ni Aaron si Fang Kun. Dahil para sa kanya, ang mga salita ni Aaron ay halatang hahayaan siyang sakupin muli ang hawakan at atakihin ang puso ni Lu Roxen. Kapag galit si Lu Roxen, natural na wala siyang magandang prutas na makakain. Oo naman, nang marinig ito ni Lu Roxen, halatang hindi siya masaya. Malamig niyang tiningnan si Fang Kun at sinabing, bagamat halos kumain ako ngayon, hindi ako nabusog. Hinihintay ko ang kasal mo. Agad na ngumiti si Fang Kun, ito ay gaganapin sa loob ng 2 buwan. Dahil gusto ni Miss Lu na uminom ng maaga, maghahanda ako kaagad kapag ako ay umuwi. Ang pagkain na ito ay iyong farewell meal. Lumingon si Lu Roxen sa Aaron. Gusto kong pumunta ka sa isang lugar. 3,000, huwag mong ipanggako sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Lu Roxen, nagmamadaling pumunta si Chen Shuang sa Aaron. Malinaw na alam niya kung gaano kabisyo si Lu Roxen, tulad ng kanyang kagandahan, kung gaano siya kaakit-akit, kung gaano siya kabisyo. Talagang lamang at intensyon ng concubine nilang, nakakainggit. Nang gustong magsalita ni Lu Roxen, si Fang Kun, na nakatikim ng tamis mula sa pagpukaw ng kabalintunaan, ay hindi na napigil ang matawa muli. Ngunit sa pagkakataong ito, isang malutong na sampal sa mukha, kasabay ng tunog ng pingpong ng mga mangkok at pinggan na nahuhulog sa paligid niya, at ang lagaslas na tunog ng paggalaw ng kanyang upuan. Ang buong katawan ni Fang Kun ay pamaypay sa lupa, at siya ay nahihilo saglit. Walang katapusan, hindi ba? Hinawakan ang kanyang masakit na mukha, itinaas ni Fang Kun ang kanyang mga mata at nakita si Lu Roxen na galit na nakatingin sa kanya. Sa sandaling iyon, labis na nanlumo si Fang Kun. Pero sa harap ni Lu Roxen, how dare he? Malas lang ang maamin niya, Night Road masyado, nakatagpo ng multo. Gusto kong pumunta ka sa Bone Burning City. Tamad na inaalagaan siya ni Lu Roxen, lumingon sa Aaron, at sinabi sa tuwid na boses. Bone Burning City. Pakinggan ang mga salitang ito, Aaron buong tao hindi mula sa kilay malaki ring kali, muli ay burn buto ng lungsod. Bakit hinahayaan ng lahat ang kanilang mga sarili na pumunta sa... Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.